First day training ng ating bagong kennel boy, kayanin niya kaya? Siyempre, charot lang yon kasi hindi nga bago to. Eto pa rin si Kuya John. Kung napanood nyo nga yung video natin na kinilang umuwi din ng mother sa Mindoro ng ilang araw at walang katulong si Kuya Sermer nyo dito sa mansyon, si Kuya John at si Kuya Christian yung pumunta dito at tumulong sa atin. At ngayong araw nga ay meron tayong pupuntahan, malapit lang rin naman pero syempre hindi natin maiwan ang ating pack members ng sila lang. At kailangan nga ulit natin ng makakatulong dito sa ating mga kuyas. Kaya naman eto, tinawag na ulit natin sina Kuya John. Si Kuya John lang rin nga ang present ngayon kasi magpa-practice nga talaga siya ng pagliligpit sa loob ng cages ng ating pack members. Kung mapapansin nyo kasi talagang minsan nagpupupo na sila dyan sa loob at minsan nga sumasala pa sa CR pero hindi talaga yun may iwasan. Ang pagliligpit naman ng mga pupo nila dyan ang aaralin ni Kuya John ngayon kasi naman guys, noon kasi ang ginagawa ni Kuya John nagbabantay sa off-leash area. Tapos yung nagliligpit dito sa loob ay si Kuya Christian nyo at pati na rin nga si Kuya Sermer nyo. Kaya naman bago pa rin kay Kuya John yung pagliligpit ng pupo dito sa loob kaya ngayon parang talaga siya nagpa-practice. Bale, eto na nga una niyang lilinisin na yung cage ni Snow White. Bale, meron nga pa tayo dyang dala na parang dust pa na maliit. Tapos yan yung ginagamit pandakot kasama ng spatula. Kapag nadakot naman na yung pupo, nasa dust pa na siya, saka nga yung pupunasan ng wipes na syempre nasprayan na rin ng alcohol yung area to disinfect. After nun, pwede na ulit papasukin ng ating pack members. Pero alam nyo ba, pwede rin naman na hindi na talaga sila palabasin. Nasanay na rin kasi talaga ang pack members natin na once in a while may papasok sa room nila, lalo na kapag may mga pupo-tiwi sila maglilinis at hindi naman sila nagwawala. Gaya na lang nga nitong si Chanel natin na alam nyo naman matatakotin talaga pero tingnan nyo naman talagang na-tame rin siya ni Kuya John. Sumuksok na lang rin nga si Chanel dyan sa likod ng kanyang pinto ng cage niya at in fairness hindi siya lumabas. Si Snow White nga sana papasok pa dyan sa loob ng cage ng ate Chanel nyo. O diba napakakulit naman talaga. Tuwing umaga rin nga pala bago pa mag-umpisang maglinis minsan talaga nagsisipupuan na ang ating pack members. Actually minsan pinipigilan rin naman nila na magpupo agad pero minsan syempre hindi na kine-carry kaya naman eto na papapupo na sa loob pero usually sa labas nila gustong magpupo. Yun nga lang hindi maiwasan na magkalat kapag ganyan at yan yung reason kung bakit twice a day tayong nagje-general cleaning ng kanilang mga rooms. Kumbaga twice a day pinalalabas sila, kinukuskus nga po, binabrush yung sahig nila pati yung dingding. Tapos every day naman din guys ay talagang mayat maya sila naglilinis. Basta may magwiwi, may magpupo, lilinisin nila yan anytime. Kaya naman inuulit ko doon sa nagsasabi na siguro daw ang baho ng bahay natin, siguro daw ganto, siguro ganyan. Siguro amoy aho, siguro amoy wiwi, siguro amoy pupo. Nako, hindi kayo sure kasi mayat maya namang linis yan. Sabi ko nga mag-aamoy wiwi yan, oo siguro, pero hindi yung pang matagalan kasi kapag nalinis yan, okay na rin yan, mabango na ulit. Ito rin nga isa pa na palaging tinatanong kada kakasagot ko ay talagang tatanungin ulit kami. Curious kayo kung saan ba daw namin nilalagay ang pupo ng ating pack members. Well, nakaka-curious naman kasi talaga kung saan nilalagay yung ganito karaming pupo ng ganito karaming aso. Pero to answer your question, lahat po yan ay diretso rin sa inodoro. Yun kasi guys, yung best way possible na hindi tayo talaga makasalanta sa mga lugar, which is diretso na rin sa inodoro, pati na rin nga gaya ng pupo ng mga tao, diba? Actually, noon nga may nag-comment pa, masama naman daw lang nagtatapo ng pupo ng aso sa inodoro kasi hindi daw siya gaya ng pupo ng tao. Kaya hindi nagaganto yan, hindi nagaganyan. Pero sabi ko nga sa 5 years na meron kami sandamakmak na aso, palagi kami sa inodoro nagtatapo na. In fairness, hindi naman nakakasira siya sa inodoro or hindi man lang nakakabara. Kaya hindi ko magets yung nag-comment na ngayon. So, saan mo gustong itapon yung pupo sa basurahan? Kawawa naman yung mga basurero. Anyways, balik tayo sa video. Ayan, bali dito tinuturuan naman na ni Kuya Sermer nyo kung paano naman linisin itong ilalim ng mga puppies natin. Kasi alam nyo naman sa mga cages nga sila nakalagay kaya naman iba yung paglilinis ng kanilang cage kasi lahat ng mga wiwi nila is diretso nga dito sa ilalim. Madali lang rin naman kasi talaga yan since itong tray nga sa ilalim dinadala lang dito sa CR tapos saka nga binubuhusan dyan sa inodoro. Kailangan lang talaga magaling kang magpa-shoot dito kasi hindi pwedeng malaglag yung mga tubig-tubig dyan at pati yung pupo. Kaya naman dahan-dahan talaga si Kuya John nyo dyan. O tama naman yung ginagawa para syempre hindi magdumi ang ating CR. Kaya naman everyday din yan nililinis ni mother kasi dyan rin nga nagtatapo ng pupo. After nga mabanlawan niya na isang beses saka nga yung lalagyan ng sabon. Bali nakalagay nga lang to sa may zone rocks na lagayan pero make sure po yan ng sabon at ng tubig. Tapos syempre may isang patak ng zone rocks. Very light lang para hindi siya makaharm sa ating mga fur babies. Pero as much as possible, mas maganda kung hindi na kayo gagamit ng zone rocks guys para mas safe sa ating mga fur babies. After nga for the kuskus na pati mga sides at saka babanlawan o diba ganun lang kadali, pwede na ulit ibalik doon sa cages ng ating mga babies. Medyo mahirap lang talaga kasi sobrang
sobrang dami nila pero napakadali lang rin naman talaga ng paglilinis. Wag lang talaga silang magkukulit-kulit. Minsan kasi ganito yung ganap gaya nga nitong si Mazda. Ayan talagang yung wiwi niya ay sumala pa at nandyan na nga sa pinakalabas ng cage niya at nasa sahig. Kaya naman kailangan pa yung punasan at i-disinfect pati yung sahig. Anyways, kapag rin nga pala ganito, umaga pa lang ay inuuna na ni Kuya Edmar nyo na pakainin ng ating mga puppies. Yes guys, pinauuna na sila kasi mostly stress at laga yung palaging gutom na gutom agad. And nilalagyan na rin pala namin sila ngayon ng pulot. Ang pulot kasi or honey ay maganda rin daw sa ating mga fur babies. Basta huwag nyo lang masyadong dadamihan guys. Ito rin kasi magsisilbing vitamin sa kanila kasi punong-puno talaga yun ng mga vitamin skin never. Bukod sa pulot, syempre nilalagyan na rin natin ng tubig yung pagkain nila kasi alam nyo na mga puppies pa sila and gusto talaga nila is hydrated din yung kinakain nila at mas masarap rin yung kain nila kapag may tubig ng ganyan. Kaya naman nilalagyan natin ng konti. Syempre, pinabigyan na rin nga yan ni Kuya Edmar nyo at diretso lafang na rin ang ating mga babies. Di rin naman kasi talaga sila lumalabas pa kasi alam nyo naman delikado pa kaya naman ganyan na lang ginagawa nila habang busy-busy yung iba pagsasabi paglabas sa mga babies naman busy-busy paglafang. Maya-maya pa pinapasok na rin nga itong si Brindel at si Britney na alam nyo naman ay first batch ng lumalabas at para sa second batch eto na nga mga males natin ang sunod na mga pinalabas. Ibig sabihin nun more waiting pa para sa ating mga females kaya naman minsan talaga hindi na nila natitiis at napapapupo na nga sila. Kita nyo naman kanina ilang cages na rin yung nadakutan ni Kuya John pero tingnan nyo ang dami pa rin ulit nagpupo ngayon which is normal naman kasi nga sabi ko sa inyo hindi talaga matitiis ang pupo kahit sa tao naman. Kaya naman ayan nililinis na nga niya yung pupo ng ating pack members dyan na tingnan nyo kahit kay Thunder na napakakulit ay hindi naman siya ng away or ng ulit man lang kasi nga sanay na yung pack members natin. Basta kami naglilinis dito sa room nila hindi nila kinukulit yung tagalinis which is nasanay na rin sila kay Kuya kasi nga talagang pinasasabihan sila ni Kuya kapag nga nangungulit sila. Yan kasi maganda yan kasi mahirapan rin nga yung tagalinis kaya naman tingnan nyo very behave sila kahit may pumasok dito sa loob ng room nila. As long as syempre kilala nila yung papasok kasi itong si Kuya John naman ilang araw na rin nilang nakasama noon at kilala na rin talaga nila kaya naman hindi na rin nila inaaway. Kahit nga itong si Brindel na talagang napakatapang noon kay Kuya John at halos kagatin na nga si Kuya John noon ayan talagang napakabait na rin niya at pakaway-kaway pa ang buntot sa kuya niya. Yun naman na nakakatuwa sa ating pack members or sa mga dogs in general, hindi talaga sila nakakalimot na mga naging friends nila. Halos isang buwan na rin kasi nung huli nang nakasama si Kuya dyan pero kilala pa rin nila ngayon. At gaya nga ng sabi ko sa inyo, alam rin kasi talaga ng mga aso kapag mabait nga yung tao at yung pinaka-behavior nga ng aso ay nakadepende rin talaga sa tao. Yes guys, nakaka-sense rin kasi talaga ng behavior ang mga aso. So kung alam ng aso na mabait ka sa mga animals or sa mga aso rin in general, ay naku talagang mabait rin sa'yo ang aso pero kapag na-sense pa lang ng aso na ikaw ay masamang tao, ay wala ka pang ginagawa talagang pwedeng ngat-ngating ka na yan. Kaya naman kung ayaw yung basta malapan na lang ng mga doggies kung saan-saan ay magbait rin kayo sa mga aso at sa mga animals. O diba parang nananakot pa ako doon. Anyways, balik tayo sa video. Pinapasok na nga ang ating mga males at syempre for the third and last batch ay dito na tayo sa ating mga females na napakakalmado naman ngayong umaga. Nakakamiss rin nga talaga na makita silang magkasama-sama yung mga males at females at hindi ko rin talaga alam kung kailan ulit natin sila makikitang ganun. Pero sa ngayon nga okay na munang ganito magkakahiwalay sila kasi Diyos ko alam nyo ba may mga inhit na naman sa mga to. Meron rin nga iba na talagang napaka-arte gaya na lang nga nitong si Olaf na kanina pa nagsasabi ng pagpasok. Ganyan kasi talaga yan minsan hindi niya feel lumabas at talagang hindi yan titigil pagsabi ng pagpapasok kaya naman pinapapasok na rin natin agad siya. Kasi alam niyo naman nasabi ko na sa inyo itong si Snow White ang dali-daling ma-stress at yun nga iniiwasan natin kaya naman kapag may gusto siya binibigay rin agad natin. Kaya naman na yan pagpasok nga ni Olaf ay talagang binigyan na rin siya ni Mother ng laruan aba nilinis niya pa yan. At least kahit hindi siya masyado nakapag-exercise sa labas ay makakapag-enjoy naman siya dito paglalaro nitong toy na bigay ng mommy niya. Di na rin naman nagtagal pinapasok na rin niya itong ating mga females kasi nakatapos na rin niya ang paglilinis ng kanilang mga cages dito sa taas. Nasira na rin nga pala itong kama dito sa taas pero hindi si Snowy nakasira dyan guys. Nung isang araw pa talaga nakita ni Mother na sira-sira yan at hindi talaga namin alam kung sino ba nakasira. O diba nakakaloka kung ano talaga pinagagawa ng ating mga pack members pero in fairness ang bait ng mga females natin kasi halos lahat sila nagsisipasukan na sa kanilang mga room at naghihintay na lang na sarhan yun.